Magandang gabi at maligayang pagbabalik sa Nino sa Dilim, ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi! Ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama na nandito ka ngayon. At syempre bago tayo magsimula, isang malaking shoutout at palakpakan na rin kay Kea sa pag-edit ng video for today. Maraming salamat. Ngayong gabi, tayo ay maglalakbay patungong Japan. Isang bansang matatagpuan sa Silagang Asya na binubuo ng libu-libong isla at napapalibutan ng dagat. Kilala ang Japan sa kanyang natatanging kultura na pinagsama-sama ang sinaunang tradisyon at makabagong pamumuhay. Mula sa mga tahimik na templo at seremonya ng tsaa, hanggang sa makukulay na lungsod at makabagong teknolohiya. Isa rin itong bansang may masalimuot at masakit na kasaysayan. Mga panahong hinubog ng digmaan, sakuna at matitinding pagsubok na iniwan ang malalalim na bakas sa kolektibong alaala ng mga tao. At marahil dahil na rin sa bigat ng kasaysayan at lalim ng kanilang paniniwala, napakayaman ng Japan sa mga kwentong bayan at alamat. Dito isinilang ang napakaraming multo, mga yokai at iba pang nilalang na gumagapang sa dilim ng kanilang mga kwento. Mga salaysay na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, na patuloy na nananakot sa damdamin ng mga tao. Ngayong gabi tayo ay pupunta sa Fukuoka Prefecture. Ang Fukuoka Prefecture ay isang lalawigan ng Japan na matatagpuan sa isla ng Kyushu, isa sa mga pangunahing isla ng bansa. Tinatayang may mahigit 5 milyong naninirahan dito at may lawak na halos 5,000 kilometro kwadrado. Sa heograpiya nito, napapalibutan ang Fukuoka ng Saga Prefecture sa Timog Kanluran, Kumamoto Prefecture sa Timog at Oita Prefecture sa Timog Silangan. Dahil sa lokasyong ito, matagal nang nagsisilbing mahalagang daanan ng Fukuoka para sa kalakalan, kultura at pagkikipag-ugnayan ng Japan sa mga karatig bansa. Ngayon, hindi pa rin tiyak kung ang lugar na ating tatalakayin ay tunay nga ba o kung isa lamang itong kathang-isip na isinilang mula sa mga kwentong bayan. Narinig mo na ba ang tungkol sa Inunaki Tunnel? Ang Inunaki Tunnel o kilala rin bilang Inunaki Ridge or Inunaki Village, na ang literal na meaning ay Howling Village, ay isang urban legend na lumaganap noong dekada 90 tungkol sa isang di umano'y maliit na pamayanang tumatangging kilalanin ng saligang batas ng Japan at itinuturing ang sarili bilang hiwalay na bansa. Ang Inunaki Tunnel ay isang lagusang itinayo raw noong panahon ng pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig or World War II sa tulong ng mga prisoners of war or POW. Natapos ang construction nito noong 1949 at kalaunan ay napalitan ng isang mas bagong lagusan noong 1975. Dahil dito, mas napapadali ang biyahe mula sa kabilang panig ng bundok. Ngayon, simula nang mabuksan ang bagong daan, tuluyan ng iniwan ang lumang lagusan. Hindi na ito ginamit. Hindi na rin ito na-maintain at unti-unting naging mapanganib dahil sa mga matitinding kurbada at sa mga matatarik na bangin na nakapaligid dito. Dahil sa sobrang delikado ng lugar, tuluyan itong isinara at binarahan ng mga bakal na gate sa magkabilang dulo. Ngayon tapos na tayo sa tunnel, dumako naman tayo sa mahiwagang Inunaki Village. Ang Inunaki Village naman ay sinasabing matatagpuan sa isang liblib na lugar sa paligid ng Inunaki Ridge sa Fukuoka Prefecture. Humigit kumulang daw ito 100 milya sa hilaga ng Nagasaki, Japan.
Isa itong lugar na tila nakatago sa pagitan ng kabundukan. Ito ay malayo sa kabihasnan at bihirang mapuntahan ng mga tao. Noong dekada 90, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan, mga chismis sa Japan at maging sa internet na rin tungkol sa Inonaki Village. Ayon sa alamat, ang sino mang magtangkang pumasok sa bayang ito ay haharap sa isang marahas at tiyak na kamatayan. Mas lalo pang nakakapangilabot ang sinabing presensya daw ng isang opisyal na karatula bago ka pa man makapasok sa lugar, na may nakasulat na, "The Japanese Constitution is not in effect passed here." Sa madaling salita, kapag tumuloy ka pa lampas sa puntong iyon, wala nang magliligtas sa iyo. Sariling buhay mo na ang nakataya. Ayon pa raw sa isang artikulo mula sa Kowabana.net, ang baryong ito ay sinasabing hiwalay at isolated na mula pa noong Edo period. Dahil dito, itinuturing umano sila ng pamahalaan bilang isang special reservation. Ibig sabihin, wala umanong saklaw ng batas ang lugar na yon. Kaya kung ikaw ay curious at may sapat kang lakas ng loob o katangahan para pasukin ang bayang ito, bahala ka na daw sa sarili mo. Gaya nga ng sabi ko, doon daw walang batas, walang tutulong sa'yo at ayon sa alamat, walang sino mang nakakalabas ng buhay. So, totoo nga ba talaga ang baryong ito? Hanggang ngayon, marami pa ring nagtatalo-talo tungkol sa tunay na kalagayan ng Inonaki Village. May mga naniniwalang isa lamang itong kathang-isip na pinalaki ng imahinasyon at takot. Ngunit ayon sa mga tala ng kasaysayan, mula taong 1691 hanggang 1889, ay mayroon talagang isang tunay na baryo na tinatawag na Inonaki Village. Kaso lang, kalaunan ito ay isinama sa kalapit na Yoshikawa Village at sa paglipas ng panahon ay sumanib or nag-merge pa sa iba pang mga pamayanan hanggang sa tuluyan na itong naging bahagi ng kasalukuyang Miyawaki City. So kung iisipin mo, totoo ang Inonaki bilang isang lugar sa kasaysayan kasi kasama siya. Ngunit hindi sa anyong inilalarawan ng mga nakakatakot na alamat na kumalat sa mga kwentong bayan at sa internet. Ang kinatatakutang baryong walang batas at walang nakakalabas ng buhay ay mukhang mas produkto ng urban legend kaysa ng realidad. Gayunpaman, hindi maikakaila na napapalibutan pa rin ang lugar ng napakaraming folklore at nakakatakot na kwento. Isa sa mga pinakakilalang alamat ay nagsasabing nagmula raw ang pangalan ng Inonaki sa mga salitang Inu na nangangahulugang aso at Naki na nangangahulugang iyak. Kasi ayon sa kwento, may isang lalaki raw na pinatay ang sarili niyang aso dahil hindi ito tumitigil sa pagtahol. Pagkatapos, ilang sandali lang nang kanyang mapatay ang kanyang aso, ang lalaki at ang buong pamilya niya ay brutal na pinaslang. Ano ang pumaslang sa kanila? Hindi natin alam. Hindi na mention sa kwentong ito. At hindi rin naman yun yung point. Ang point dito is, ang ayon sa kwento, marami ang naniniwala na ang walang tigil na pagtahol ng aso ay isang babala. Isang desperadong pagtatangka ng aso na iligtas ang kanyang amo mula sa napipintong panganib. Ngayon, may isa pang alamat na mas lalong nagbibigay ng bigat sa misteryo ng lugar. Sinasabi na noong itinatayo ang Inonaki Dam naman tayo, may ilang residente daw ang tumangging lumikas at ibenta ang kanilang lupa sa isang energy company na namamahala sa proyekto. Tama lang naman, doon ka tumira. Bakit ka aalis-alis agad, di ba? Panibagong buhay na naman yun. Dahil dito, ayon sa kwento,
Nang matapos ang dam, ay hinayaan ng may-ari ng energy company na namamahala sa proyekto na malunod sa loob ng sarili nilang mga tahanan ang mga residente na ayaw lumikas. At hanggang ngayon, sinasabing gumagala pa rin daw ang kanilang mga kaluluwa sa paligid. Mga multong patuloy na nagbabantay sa lupang minsan nilang tinawag na tahanan. At hindi lang dyan nagtatapos. Posible daw na nag-ugat ang lahat ng kwentong ito sa isang totoong krimen na naganap mismo sa loob ng Inunaki Tunnel. Dahil matatagpuan ang Inunaki Tunnel sa isang liblib at hiwalay na lugar, ay bihirang dinadaanan ito ng mga sasakyan. Kaya naging paboritong tambayan ito ng iba't ibang mga gang noong panahong iyon. Ayon sa isang kilalang ulat noong December 6, 1988, isang factory worker na nagngangalang Koichi Omeyama ang brutal na pinaslang malapit sa Inunaki Tunnel. Hinarang daw siya ng isang gang at pilit na kinuha ang kanyang sasakyan. Nang tumanggi si Koichi ay hinila siya palabas ng kotse at kinaladkad papasok sa loob ng tunnel kung saan siya ay pinatay. Upang maitagong ebidensya, sinunog umano ng mga salarin ang kanyang katawan. Hindi rin nagtagal at nahuli ang mga responsable sa krimen. Kaya naman ng 1991, sila ay nahatulan at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang karumal-dumal na insidenteng ito na sinamahan ng madilim na kasaysayan at mga alamat na bumabalot sa Inunaki ay lalong nagpalalim sa takot at misteryong iniuugnay sa lugar. At dito na unti-unting nabuo ang alamat ng Inunaki Village na kilala natin ngayon. Ayon sa aming pananaliksik, unang lumitaw online ang modernong version ng Inunaki Village noong 1999. Isang hindi nagpakilalang tao ang nagpadala ng liham sa isang TV network sa Japan na may pamagat na The Village in Japan that isn't part of Japan. Sa liham na iyon, detalyadong inilalarawan ang alamat eksakto sa paraang kilala natin ngayon. Binanggit ng sumulat na hindi siya naniniwala sa mga multo. Ngunit kilala raw ang Inunaki Ridge bilang lugar na pinamumugaran ng mga ito. Nabanggit din niya ang isang makitid at halos hindi mapansing daan sa tabi ng lumang Inunaki Tunnel. Isang daang lalo pang sumisikip habang nagpapatuloy ka dito. Hanggang sa umano'y humahantong sa isang baryong wala sa anumang mapa at may karatulang nagsasabing, "The Japanese Constitution is not in effect past here." Ikinuwento ng manunulat ang tungkol sa mararahas na residente ng naturang baryo. At nagtapos ang liham sa isang pakiusap sa estasyon ng telebisyon na agad itong imbestigahan. Kapansin-pansin, bago pa lumitaw ang liham na ito, wala ni isang konkretong ebidensya na sumusuporta sa alamat ng Inunaki Village. Sa katunayan, ang Inunaki Ridge mismo ay nagsimulang makilala bilang isang ghost spot noong huling bahagi lamang ng dekada 80. Sa kasalukuyan, sa panahon ng satellite technology, drones at napakaraming YouTube at vloggers na handang magsiyasat para sa kasikatan, wala pa ring sino man ang nakakakita ng kahit bahagyang patunay na kahawig ng Inunaki Village na inilalarawan sa alamat. Oo nga, may tunay na Inunaki Village noon. Ngunit ito ay matagal nang isinama sa ibang mga baryo at tuluyan nang naglaho bilang isang hiwalay na lugar. At ang kwentong kinatatakutan natin ngayon, malaki ang posibilidad na isa lamang itong modernong creepypasta. Isang kathang isip na ilang dekada pa lang ang tanda. Dahil sa kombinasyon ng totoong krimen, kasaysayan at mga kwentong bayan, nagsilbing inspirasyon ng Inunaki para sa pelikulang Howling Village noong 2020. Sa pelikulang ito, isang psychologist ang bumisita sa sinasabing haunted
na Howling Village upang imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng kanyang kapatid. At sa proseso, unti-unting nabunyag ang madilim na kasaysayan ng kanilang pamilya. Pero ang tanong, alin nga ba ang totoo? Ang Inunaki Village ba ay isang tunay na cursed place? O isa lamang itong kwentong pinalaki ng takot at ng internet? Marahil hindi talaga natin malalaman ang tunay na kasagutan. Pero tulad ng lahat ng alamat, may dahilan kung bakit patuloy na nananatili ang mga kwentong ito. At minsan, ang tanong ay hindi nga ba kung totoo ito, kundi handa ka bang alamin ang sagot? Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!